Isinasagawa na ang random manual auditing kaugnay ng Bilang Pilipino 2025. Ito raw ay para matiyak na tama ang lumalabas na resulta ng eleksyon. Paano kung may hindi magtugma? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Higit 700 ballot boxes mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang dadalhin sa Citizens Base sa Pasay matapos ang eleksyon. Isa sa ilalim ito sa tinatawag na random manual auditing. Ibig sabihin, mano-manong bibilangin ang boto sa mga balota. Titingnan kung tugma ito sa election returns mula sa automated counting machine. Target tapusin ang RMA sa loob ng 45 araw mula noong eleksyon. Habang nang bibilangan, hawak ng tinatawag na verifiers na binubuo ng mga election watchdog ang election returns galing sa ACMs. Sa oras lang na may natapos na auditing ay tsaka nila ito ilalabas at pagtatapatin. Binubuo ito ng 60 teams mula sa DepEd na nag-undergo ng training noong Abril at nilinaw din ng COMELEC na ang mga ito ay hindi nagsilbing electoral board ngayong halalan pero meron silang experience sa mga lumipas na eleksyon at busy sila ngayon. Historically, nasa 99.9% daw ang accuracy rate ng RMA at patuloy daw itong nag-i-improve. Pero oras na magkaroon ng hindi pagtugma or variance, kailangan nilang balikan ang manual auditing. Pagka malaki ng variance, o kailangan, hanapin muna, no? Hindi pwedeng sabihin, pagod na kami, tama na yan. Hanapin nila, and then pag hindi pa nahanap, there's another committee which will try to verify naman or find out ano naging reason bakit may ganitong variant. Nagkaroon ba ng problema sa machine? Paglilinaw naman ng COMELEC, hindi maaaring gamitin para sa pagsasampa ng election protests ang resulta ng RMA. Because there are some people are doubting the accuracy of the count done by the automated counting machine. So we are here to validate what the machine has counted by counting or using the ballots itself. That we are doing a manual counting like during the old days. Parang you gain confidence that what the machine is counted is correct based on the randomly selected clustered precincts. Ayon sa COMELEC, naitala ngayong taon ang pinakamataas na voter turnout sa kasaysayan ng midterm election sa bansa. Umabot yan sa 81.65% mula sa 68.4 million na botante. Mukhang dumagsa rin daw kasi ang kabataan sa pagboto. Yung boses nila, gusto ng sambayanan na mapakinggan. Naniniwala ako that the votes of the youth matters talaga. Sa mga susunod na araw ay ipoproklama na ang mga nanalong senador at party list groups. Kaya dapat na matiyak ang kredibilidad ng eleksyon, lalo pati pagkakatiwala sa mga bagong opisyal ang magiging direksyon ng ating bayan. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.